Pa-check up kasi ninyo itong si Sarah. Pag hindi ninyo pina-check up yan at saka ipinagbawal, dapat si Sarah bawal na magsalita. Kailang wag na nating wag nating turuan. Mas maganda dumaldal lang ng dumaldal si Sarah. Ipinahamak niya mismo yung kanyang tatay, mga kababayan, sa kakadaldal. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Tama yung mga analysis natin po. Pinahamak mismo ni Sara Duterte yung kanyang tatay. Bakit niya, Mr. Maravillas? Ito yung balita ngayon. Sabi rito, BP Sara's remarks among reasons cited for denial of Duterte's interim release. Nalala ninyo yung nag-viral na sinabi niya? Nananawagan siya sa mga supporters. 16 million na niyang bumoto. Lusobin na natin yung ICC. I-jailbreak niya natin si Digong. Kaya hirap na hirap mga kababayan si Attorney Nicholas Kaufman na dipinsahan si Digong. Kasi mismong yung anak niya mismo ang nagpapahamak sa kakadaldal. Ipalit ninyo na lang si Attorney Harry Roque. May na si Kaufman. Baga niya, Mr. Maravillas, lalong napadali yung sentensya. Sige, ang siksik, mga kababayan, ang kanyang sarili. Itong si Atty. Harry Roque, pinapauwi na dito sa Pilipinas kasi wala mang pakinabang. Ayaw pong umuwi ni Atty. Harry Roque. Ngayon, hindi effective yung defense. Denied yung interim release, petition for interim release. Panahon na nasibakin ninyo si Kaufman. Ipalit ninyo si Atty. Harry Roque. Ang hirap ipagtanggol, mga kababayan, si Digong at si Sara. Yan o. In its ruling dated October 10, sabi dito sa report ng One News, the ICC noted Sara Duterte's July statement suggesting she would break her father out of ICC detention in her attempts to discredit the court's proceedings by alleging collusion and fake witnesses. The tribunal also pointed to her August comments implying that Duterte intended to return to Davao City if freed, contrary to his defense assurance that he would stay in the host country. Di ba, mga kababayan? Kaya maganda yung sige pa interview ni Sara. Kung hindi magpa-interview, siya mismo yung nagdadaldal, nagbibidyo-video. Siguradong napanood, mga kababayan, ito ng mga ICC judges. Lalabas na yan si PRD. Ano na yan natin, jailbreak na yan natin lahat. Yung ilan bumoto kay PRD, 16 million. Yung 16 million na yan, muna tayo doon sa ICC detention center. Ipa-check up kasi ninyo itong si Sarah. Pag hindi ninyo pina-check up yan at saka ipinagbawal, dapat si Sarah bawal na magsalita. Kailang wag na nating wag nating turuan. Mas maganda dumaldal lang ng dumaldal si Sarah. Ipinahamak niya mismo yung kanyang tatay, mga kababayan, sa kakadaldal. Yan o. Tapos sinabi pa niya na imbes doon sa dahig lang mag-stay, ang gusto ni Sara, ibalik sa Pilipinas, sa Davao City, if freed. Contrary to his defense assurance that he would stay in the host country. Ang nangyayari, iba yung nakasulat sa defense, sa manifestation doon sa defense, o ng defense, sa kanyang petisyon. Iba yung nakasulat kaysa sa sinasabi ni Sara sa mga interviews. O diba? Parang yung sinasabi niya, mga kababayan, na mahina na daw at si Digong na imatay. 3 times niya. Pagkatapos, hinontra ng kanyang nanay. Okay niya. Jolly niya si Rodrigo.
Ito. Ano pong observation nyo sa kalagayan ngayon ni Tatay Digong? He's okay. He's happy also seeing us. And jolly. Yeah. He was jolly today. Yeah. The visit. Sila mismo nagpapahamak sa kanilang defense. Puros kasi nungalingan yung mga pinagsasabi ninyo. Siyempre, mabubuko. Pag hindi ka nagsasabi ng totoo, mabubuko. Ayan tuloy, denied. Yan na. The ICC said Duterte's political influence, extensive network in the Philippines, and continued support, including that of his daughter, increased the likelihood that he could abscond o tumakas, mga kababayan, ang ibig sabihin ng abscond. O di ba? Yun naman talaga po. At pag nakabalik yan sa nakabalik sa Pilipinas, mahirapan na po na maiharap sa trial itong si Digong. Kasi sabi nga po natin, unang-una, ang paniwala nila, lagi nilang sinasabi na si Digong kinidnap at ang ICC walang jurisdiction. Di siyempre, ang ibig sabihin ng interim release noon, sa interpretation ng ICC judges, alibay lang yon. Gusto siyang ma-interim release, pero ang intention po, tumakas. Ano ba? Napakalinaw yun ang intensyon, mga kababayan. Pag pinagbigyan nga niya yung interim release, tatakas na tayo. At pag nakabalik tayo sa Davao, do or die na niya ito. Pumasok niya sila dito. Teritoryo natin. O, di ba? Denied. So, lahat ng ito, mga kababayan, ang may kagagawan, sila man lang po, lalo na si Sara Duterte, kasi walang tigil sa pagdaldal. O, di ba? At itong ginagawa nila na nagbabanta sila, una yung pagbabanta sa ating Pangulo, kay Martin Romualdez, at saka kay First Lady. Tapos, sunod-sunod na mga maisog rally na ang panawagan, mga kababayan, Marcos resign. At yung mga supporters niya, nanggagatong pa sa military para magkodita. Ito ay pagpapakita, mga kababayan, na nag-flex sila ng kanilang muscle. Gusto ngang agawin yung presidency ng ating Pangulo, ini-intimidate, tinatakot yung ating Pangulo. How much more, mga kababayan, pag pinagbigyan yung interim release? Kaya dininay po, kasi siguradong minomonitor po kung ano mga activities nila rito. Grabe niya pala. May mga retired generals niya na walang tigil sa kanilang panggagatong para sa people power. At pumunta pa niya, yung September 21 rally, malamang sa malamang, isa pa yun, sa nag-udyok, mga kababayan, sa mga ICC judges para i-deny. Imagine niya, kung yung vice presidente, ang uupong presidente ng Pilipinas, wala na niyang pag-asa. Yung mga pamilyang naiwan ng mga na-EJK. Di po ba? Ituloy lang ninyo yung mga plano ninyong people power. Ang tama niyan, na mga rallies ninyong people power at pag-udyok sa military, ang tama lahat kay Digong. Ang hampas ninyo kay PBBM, ang latay kay Digong. O, di ba? Ang hampas, sabi sa sa matandang kasabihan, hampas sa kalabaw, sa kabayo ang latay. In effect, ganun po. Inampas yung kalabaw. Ang may latay, mga kababayan, yung kabayo. Di ba? Gusto ninyong dikdikin yung ating Pangulo, nakabantay yung ICC kung anong ginagawa ninyo. Yan nga niyang pambubuli ninyo sa sitting president. Kung yung sitting president niya pinagbantaan at gustong patalsigin, walang tigil niya sila sa mga propaganda at pagbabanta ng kodita. How much more niya kung makalabas ito? Kawawaan niya yung mga victims, the families nitong mga na-EJK. So denied yung petisyon ni Kaufman. At yung sinight pa na rason ng denial, yung mga pinagsasabi ni Sara. O di ba? Sabi nga natin, malamang sa malamang, pati yung resolusyon ng Senado nakatulong para i-deny yung petisyon. Petition for interim release. O di ba? Ayan kasi ang yayabang ninyo. Pero yung Pangulo na lagi ninyong pinagbumura, tingnan naman ninyo, Marcos on Davao Oriental earthquake, where we are ensuring everyone is safe.
Saklolo agad mga kababayan yung ating Pangulo. Sabi ni President Bongbong, "We are now assessing the situation on the ground and ensuring that everyone is safe. We are working round the clock to ensure that help reaches everyone who needs it. Let us continue to look out for one another and pray for the safety of all our countrymen." Ganon. Walang pinipiling lugar ang ating Pangulo kasi Pangulo siya ng buong Pilipinas. Ngayon, nag-react na rin si Kaufman sa pag-deny ng ICC sa interim release petition niya. Sabi niya, "The defense considers that the decision to dismiss unprecedented state guarantees for a debilitated and cognitively impaired 80-year-old kept from the public eye for more than 6 months to be erroneous. An appeal was filed a week ago." Erroneous daw. Malamang denied uli yung appeal po ninyo. Palitan na ninyo si Kaufman. May na pala itong si Kaufman. Ipalit ninyo si Harry Roque kasi magaling si Harry. Para magkatrabaho naman kasi wala na eh. Naubos na yung savings ni Harry Roque. O di yung attorney's fee, ibayad na lang kay Harry Roque para mabuhay naman ng maginhawa. Kasi hirap na si Attorney Harry Roque. Nakikikain na lang ng humba. Nag-aaway pa. Nag-aaway dahil po sa humba. Pagkain dyan sa dahig. O ito yung statement na pinalabas ni Attorney Cristina Conti. Sabi niya, the judges have clearly listened to all parties and most especially the victims in its decision making. We are relieved that this shows a fair amount of trust and respect for victims, often overlooked in international law, in a balanced consideration of arguments of the suspect accused. At this point, the pending issues before the court are substantial and will determine if the case proceeds, whether the court has jurisdiction, and whether Duterte is fit to stand trial. The decision on interim release is mollifying, but at the same time acutely reminds us of how influential the Dutertes still are. But with the detention of Duterte, the mastermind in the Netherlands, we expect victims and witnesses of the war on drugs here in the Philippines to be most emboldened to participate. Perhaps the victims of all his other crimes as well. We await and hold on to the maxim, the wheels of justice turn slow but grind exceedingly fine. Justice for all victims of Duterte's crime against the people. Tuwang-tuwa yung mga netizens. Congrats po, salamat po, more power, di patapos ang laban, bravo. Sasayaw naman kami ng Zumba. Palakpakan, very nice. Tuwang-tuwa po yung ating mga mamamayang Pilipino. Yes, sabi dito ni Corazon Canto, wala talagang magandang maidudulot ang pagsasalita ni BP Sara. Mas napapahamak ang ama niya. Sabi ni Elmer Bangawil, di obra sa ICC yung negative style ni Lustay. Batas talaga ang pinairal sa ICC, di katulad sa Pinas kahit kriminal ang isang tao, kung mayaman na absuelto lang ang kaso. Sabi ni Dennis Deserve. Kita ninyo? May breaking news na naman. Magnitude 6.9 earthquake strike off the coast of Manay, Davao Oriental ngayon pa lang. Aftershock siguro to ng magnitude 7.4 kanina. 6.9 magnitude, kasing lakas ng tumama sa Cebu, sa Bogo City, Cebu. Napakalakas noon. Manalangin po kayo at magsisi sa mga kasalanan. Sabi nga natin, nagpaplano pa yung mga taga Davao, supporters ni Digong, na mag-rally, mag-People Power October 12. Alam nga naman ituloy pa ninyo yung People Power para gusto ninyo ilukluk si Sara bilang Pangulo. Lalo niyan madidiin si Digong. Di ba po?
Tumigil kasi kayo ng mga ganyang gawain. Hindi ninyo na halata. Pati yung ating Panginoon hindi na natutuwa sa mga ginagawa ninyo. Sunod-sunod na yung tumatamang lindol. You see? Plus yung mga bagyo, baha. Tapos nagkasunog pa dyan sa Davao. Mangagsisi kayo ng inyong mga kasalanan. Ang sabi ng ating Panginoon, pasakop kayo sa mga nanunungkulan. Let every soul be subject unto higher powers. For there is no power but of God. And in this case, sa ating bansa, ang power po na niluklok yung ating Pangulo. He is a minister of God. Sinasalaula ninyo yung ating Pangulo na iniligay ng Diyos na maging ministro natin for good. Tingnan niyo yung ginagawa ng ating Pangulo. Tuloy-tuloy sa kanyang paglilingkod, pagkatapos ginugulo ninyo. Ayan tuloy ang mga nangyayari. Kaya sabi ni Jesus Falsis, Attorney Jesus Falsis, na isa pong vlogger, what a bad week for the DDS. Una, ombudsman. Tapos ngayon, no interim release for Tatay Digong. Pagdasal nila, wag ma-appoint si Attorney Claire as DOJ Secretary. Baka matigok sila sa sama ng loob. Hashtag walang uuwi. Sunod-sunod pong kamalasan, yung inabot po ng mga DDS. Yung ayaw nila na umupo na ombudsman, si Boyeng Rimulya, ang siyang inappoint ng ating Pangulo. Pagkatapos, ngayon naman po, na-deny yung interim release ni Digong. Tapos, ito pa yung isa pang kamalasan. Inislas, binawasan po ng Congress yung budget ng Vice Presidente for 2026 by 156 million. Siya man lang po may kagagawan. Inisnab niya yung Congress. O di inislas yung budget. O di ba? Napaka-arugante kasi. Napakayabang. Yan o, sabi rito. Para madisiplina, House islashes OBP 2026 budget by 156 million. Binawasan pong 156 million. Effectively bringing back the agency funding to its 2025 level. Deputy Minority Leader, mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima, who had no love lost for Vice President Sara Duterte, was the one who made the motion to reduce the OBP's outlay next year. I propose an amendment to the budget of the OBP in the form of a reduction from 889.24 million to its 2025 level of 733.2 million pesos, representing a reduction of 156 million or 17.5%. This is found in House Bill Gab Volume 1-A, page 22, line 19, sabi po ni De Lima. Committee on Appropriations Chairperson Nueva Ecija, 1st District Representative Micaela Angela Maika Swansing, the sponsor of the 2026 GAB, as embodied in House Bill number 4058, accepted De Lima's amendment. There was audible applause within the plenary when Swansing announced this. Palakpakan yung mga congressman kasi sinalaula po, binastos na po ng todo ni Sara Duterte yung Congress. Dapat nga zero budget na po. Ba't mabibigyan ang isang tulad ni Sara Duterte na napaka-arugante at hindi may paliwanag yung previous budget niya? Sabi ni De Lima, paulit-ulit na anya tayong binabastos. This is arrogance. Para tayong mga magulang na tinatabig at sinisigawan ng anak na tumatangging magpaliwanag kung saan napunta ang baon. Kangalan ang magsabi na aksidente lamang ito o resulta ng pagkakamali. Malinaw na pangmamaliit ito sa Kongreso at sa taong bayan. Sa madiling salita, ulit na po tayong binabastos ng Vice Presidente. Kailangan na niya idisiplina natin itong brat. Public money is not a toy. Hindi ito pabuya na pinamimigay sa mga imbentong tao na may imbentong pangalan, sa mga imbentong project. It is a trust. And until the Vice President learns respect, this House must act as the parent that disciplines a brat, sabi po ni De Lima. Swansing gave two conditions for the budget reduction.
First, we want to protect the interest of the personnel within the OBP. So, given that the current proposal of the OBP reflects the salary increases of the said personnel in compliance with the salary standardization law, we will ensure that the personnel services will reflect that for the benefit of the employees of the OBP, sabi po niya. And second, we will also ensure that the final budget of the OBP will be sufficient for the office to be able to perform its mandate. Yan po ang tiniguro din kasi damay yung mga empleyado sa kabuktutan mga kababayan ni Sara Duterte. Hindi man dapat idamay yung mga empleyado ng OBP. So I think fair naman po yung naging desisyon ng Congress kasi paulit-ulit po silang binabastos ni Sara Duterte.